beloved, Boss Mike, Cervera. Saan? Kaya, nako, etong sheriff na sinapok ni Sara Duterte, haharap sa impeachment trial talaga? Pasok! Mga kabrigada, ang dating court sheriff na si Abby Andres, hindi raw star witness sa Duterte impeachment trial. Oh, yan maliwanag. Hindi daw ho star witness. Ano ang role? Pero mga kababayan, matagal na ho yun Mayor pa lang si Sara Duterte noon. Mayor pa lang si Sara Duterte. Aba, mga kababayan ko, nakakagawa na ng mga ganito. Tuloy. Bakit? Ang sheriff na inupakan gagamitin para patunayan umano ang behavioral pattern ng Vice Presidente. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo. Brigada Live Report. Put ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kamag-alala, ma'am, sa security ko. Yan. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Kita nyo, yan Nilinaw ng House. Naalala nyo ba yan? Naalala nyo ba? Abay, maraming tanga at mga bobo na bumibilib dyan. Oo. Abay, sabi nila okay lang sapukin yan. Kasi kaysa naman daw mawalan ng bahay, yung pong mga mahihirap na tao, kundi ba naman tatanga-tanga tong mga DDS Abay, dumaan sa korte Yan ang problema. Galit na galit kayo sa sinasabi ni Erwin Tulfo na bendalo. Pero ang numero uno na violator na siyang talagang bumabali ng batas natin, na siyang nagbe-bend ng law ay ang mga Duterte mismo. Si Sara mismo. 'Di ba? Si Sara mismo, ang pangunahin, si Digong mismo, mga Duterte mismo, ang pangunahing bumabali ng batas ay Chang. Diba? Lolita Salazar. Pinoy Platero. Nako? Trial spokespersons na hindi star witness, kundi material witness ang dating material witness, mga kababayan, court sheriff sa Davao City na si Abe Andres sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ngayong araw, idinepensa na prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. at trial spokesperson Zia Alonto Adyong ang pagkakasama ni Andres sa mga ipipresentang witness sa Article 4 o ang assassination plot, grave threats at inciting to sedition. So patutunayan, mga kababayan, dito, na itong si Sara Duterte ay may sapak sa ulo talaga. Di ba mga kababayan? Mga kababayan ko lahat naman tayo hindi ligtas Kasi mga kababayan, yung sapak sa ulo, pagkabaliw, mga kababayan, illness yan sakit. Ano po? Sakit po yan na maaaring lahat tayo ay pwedeng tamaan yan. Kaya lang nga po, depende kasi may mga pinanggagalingan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema sa pag-iisip Katulad ho nito, di ba? Si Sara Duterte. Ako, nagdududa nga ako dyan Baka dahil sa sabi niya, dahil sa pagkakagahasa sa kanya. Na hindi naman niya sinabi kung sino yung nanggahasa, Kaya nga yung iba ang nagsasabi, ang nanggahasa daw mismo, di umano'y si Digong mismo maraming nagsasabing mga pahayag ng ganyan na nung nagsalita si Sara Duterte na siya daw ay ginahasa noon, hindi naman daw siya naging apektado. Baka nga siguro. Baka iisa nga lang yung tinutukoy,
Nako, mga kababayan. O, sige, tuloy. Sinabi ni Tolosa na nakaugnay si Andres sa ebidensya na pinapayagan sa ilalim ng rules para i-establish o patunayan ang behavioral pattern at ang Ayun. tendency ni Duterte na gumawa ng Ayun. karahasan. Ayan, yung behavioral pattern na talagang ito hindi makapigil ng makagawa ng karahasan. Grabe no, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Kung matatandaan, sa isang video noong 2011 ay pinagsusuntok ni Noy Mayor Sara Duterte si Andres sa demolisyon sa Agdao District. We don't need any star witness here, to be quite frank, no? Because ang witness na ho dito siguro is mismo ang respondent na ho, no? If you could put it in simple terms, no? Dahil kitang-kita naman ho dun sa mga video footages na which was made publicly available, no, yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan magpresenta pa ng ibang witness to prove those matters. Idinagdag ni Adyong na mahalaga ang kilos at salita mula sa pangalawang Pangulo tulad ng ginawa niyang pagbanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Eto ho yung idol ng mga nagsasabi na gustong maging presidente nila di ba mga kababayan? Ano sabi niya? Mga kababayan sa isang speech niya nung nakaraan, nung dumalaw dyan sa mga nasalanta ng malakas na lindol. Ano ang speech niya? Sabi ni Sara, mga kababayan, ang inyong dapat na i-patronize, walang iba kundi si Duterte. Mataapang di ba? Abay, pinagmamalaki niya at kinakampanya niya na walang ibang dapat iduluhin. Wag daw si Manong Bongbong Marcos natin. Walang ibang dapat daw na iduluhin na naging presidente. Dapat si Duterte, yung tatay niya. Kita nyo? Iduluhin daw ng kabataan yung tatay niya. O ano nangyari? Ayan yung mga kabataan, ginagaya si Duterte. Pumapatay ng tao. Kita nyo mga kababayan, ano? Hindi alam yata ni Sara yun, na yung tatay niya, mamamatay tao. O baka nga parang si Kibuloy din, maniniyot din. Di ba? Pot-pot. Wala, mga kababayan, pagka ganyan, iduluhin daw yung tatay niya. Dito, usapin naman na ito ng culture of impunity na tatangkain nilang ipakita sa pamamagitan ng insidente na kinasangkutan ng sheriff. Also speaks about Yan na. the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address, no, and hindi dapat mangyari na ang bawat halal na opisyal ay dahil may certain privilege or may certain authority ibinigay sa iyo ay pwede mo nang umaksyon sa bagay na hindi naayon sa iyong ayon sa inyong tanggapan. So no one should have the right to take justice into their own hands. At nakikita naman po natin by the way she skips invitation, harapin yung mga pandinig. In the heart of Yan, mga kababayan. May bisita tayo. Batiin nyo naman yung halatang bobong DDS at tatanga-tanga, sabi ni Xperia, ayan, this is for the views lang, kwenta. This is for the views lang, kwenta. Bakit ka nandito? Tatanga-tanga ka. Diba? Ganyan ho, mga DDS, mga kababayan. Pag-aaksayan ka ng panahon. Patangan nyo talaga, Kaya mga kababayan, kung yun lang ang pag-uusapan, nabanggit natin yung pag-amin ni Sara Duterte na siya'y binebetchot-betchot, ni-rape. Diba, Bibumi? Ito, tignan nyo. Ako magsabi. Ayan, mga kababayan, Agoy, na-rape daw. Nag-rape.
Pakinggan nyo to ha, eto mismo. Ha? Duterte's daughter, I am a rape victim. Sabing ganon. Ito ba'y walang kwenta ito? Kailangan natin tong balikan. Dahil malaking factor ito sa kung ano ngayon ang behavior ni Sara Duterte sa pangkasalukuyan. Tama, mali? Ayan, mga kababayan, oh. Aba, maano ito, kailangan natin balikan lahat eh. Yung kanyang experience, nung kanyang pagkabata. Ano bang nangyari sa'yo? Sino nga bang nanggahasa sa'yo? Ha? Sino ang nanggahasa kay Sara Duterte? Mga kababayan yung mga nagsasabi na mga kritiko ni Duterte noon na ang sinasabi nga daw di umano ay si Duterte mismo ang nanggahasa kay Sara Duterte. Kaya ba si Digong laging nakadikit kay Sara noon? Naalala nyo yung mga litrato? Si Digong close na close kay Sara? Aba, hindi ho natin na maalis na isipin din. Kasi nga, sabi nga nila, kung walang apoy, walang usok. Ang dami hong nagsasalita. Pakinggan ho natin itong kanyang pahayag. Sabi ni Evangeline Camilosa nga, sikibuloy. Alam mo naman sikibuloy. Diba? Ganun yung mga trip, yung mga minor de edad. Yung mga, yung mga bagong, yung mga kakaregla lang. Ganun. Diba mga kababayan ko? Ang mga trip ni Kibuloy, mga 14, 15, 16, 17, 18. Pagka medyo tumanda-tanda na mga kababayan ayaw na hindi kaya, sabi nga nila, pagka kaibigan mo ganyan din ikaw, hindi kaya pareha sila ni Digong? Ito, pakinggan natin mga kababayan ito na, pasok, nirate daw sino? Tanungin nyo nga kay Sara, kayong mga bobo, tangang mga DDS, Tanungin nyo nga kay Sara, oy Inday, sino nga ba ang nanlapa sa'yo? Sino ang kumain ng pempem mo? Hindi naman kami ni Arnold Lopez dahil mabait kami. Di ba? Lisa Quito. Dapat malaman natin yun. Sino ang totoong kumain sa pempem ni Sara? Di ba? Ito na, mga kababayan. Ito na, pakinggan natin to Ma'am, nahiya ako magsabi na ganun. Pero kailangan ko kasi sabihin din, to explain na ako, ganun din ako, pero I take no offense sa joke niya. Kita nyo? Yan yung mga kababayan, Pero bakit di, pinaniwalaan, The Philippine election frontrunner calls his daughter a drama queen for saying she was raped. Hindi ako, naniniwala ako na nagahasa si Sara Sabi niya yun yan. Mga kababayan, kaya mga kababayan ko, may isipin yung maigi yan. Kayo ba, basta-basta na lang maniniwala sa mga yan? Our beloved Boss Mike Severa.